morning devotion. Kamusta ang ating mga buhay? So, sa unang natin mga kapatid, awit tayo. Beautiful Lord, wonderful Savior, I look for you. All of my desire held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I'll give my life to the Father's hand. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I'll give my life to the Father's hand. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Let me, Lord, I pray. Take me, hold me, use me, fill me. I'll give my life to the Father's hand. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I'll give my life to the Father's hand. Take me, mold me, use me, fill me. I'll give my life to the Father's hand. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I'll give my life to the Father's hand. So, good morning everyone. Magandang araw, magandang umaga. Ngayon ay Friday para sa ating morning devotion. So, dakila ang Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Nasa umagang ito ay tayo ay
magnilay-nilay ng kanyang mga salita ngayon sa umagang ito. At tayo ay bilang pag-alala sa kabutihan ng Panginoon, sa paggabay sa atin sa buong magdamag. Napakabuti niya na tayo ay iningatan, ginabayan ng ating mga mahal sa buhay, ginabayan ng ating pagtulog. So ganun pa man, tayo mga kapatid ay manalangin muna sa ating pagpatuloy ng ating gawain. So, aming Ama sa Langit, Panginoong Hesukristo, Lord God, sa umagang ito, Diyos, ako ay magpapasalamat. Kami, Panginoon, magpapasalamat sa aking mga kapatiran na nanonood nitong morning devotion, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na manguna sa aming kalagitnaan, Panginoon, ang aming pagninilay-nilay ng iyong mga salita, O God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, gamitin mo, Diyos, ang aking labi upang marinig, maunawaan ng mga bawat isa, maranasan ng bawat isa ang iyong presensya, Panginoon. Sa umagang ito, O God, kami, O Diyos, lumalapit, humihingi ng paglilinis, kapatawaran sa lahat ng aming mga kasamaan, karumihan, sa mga pagkakasala, O God. Patawarin mo kami, Panginoon, sa iyong mga nakikita sa aming buhay, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga kasanin, lahat ng mga pagsubok ng bawat isa, O God. Lord, lumalapit ako na kayo man ang aming pag-asa, na kayo ang nakakaalam sa lahat ng solusyon, lahat ng pangangailangan, daing ng bawat isa, Panginoon. Ito'y nagmumula sa iyo ang kagalakan, ang kapayapaan, kaginhawaan sa lahat ng mga nararamdaman, kagalingan, Panginoon, ng bawat isa. O Diyos, sa aming buhay, Panginoon, Lord God, panguna ka, O God, sa aming maghapon, Panginoon, sa aming mga buhay. Takipan mo, O God, ang gawa ng kaaway sa aming buhay, O God. Ikaw ang Diyos na mapangyarihan, na tanging pag-asa namin na samahan ang aming mga mahal sa buhay sa kanilang paghahanap buhay, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga lakad, Panginoon, Lord God. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na kami, O God, ay proteksyonan sa lahat ng mga plano namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa umagang ito, Lord God, ikaw ang Diyos na mapangyarihan, na alam namin na makapagbibigay ng kapayapaan ng buong mundo, Panginoon. Sa lahat ng kahirapan, sa lahat ng pagkabahagi, kaguluhan, Panginoon, sa inyo nagmumula ang kaayusan. Sa inyo, God, nagmumula ang patnubay sa amin, Panginoon, na kami ay bibigyan ng kapayapaang panahon, kapayapaang buhay, at kapayapaang pagtulog o paglakad sa maghapon. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan mo. Salamat, O God, sa lahat ng bagay na anumang mayroon kami, Panginoon. Lord, thank you, Lord, sa lahat ng ito. At ikaw ang aming tagapagtugon, guide ng aming mga plano, mula sa aming mga anak, hanggang sa aking mga kapatiran, hanggang sa aking mga mahal sa buhay, na kung saan-saan man naroon malayo sa aming mga pamilya, O God. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord, dinadalangin ko ang aming mga mahal sa buhay na nag-anak buhay, na ikaw ang magproteksyon, ikaw ang magsama sa kanila sa kalagitnaan ng kalsada. Panginoon, ang lahat ng mga nagbibiyahe, manatiling safe sa kapangyarihan mo, Panginoon. Salamat, O God, sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain mo ang mga hanap buhay ng bawat isa, Lord God. Pagpalain mo kami spiritually. Salamat sa umagang ito, Diyos. Sa iyo ang mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So magandang umaga, mga kapatid. Kumusta kayo? At makipagbutlatan kayo, mga kapatid, sa devotion, mga kapatid. Makipagbuklatan kayo sa ating mga Bible, mga kapatid. Sa Galatia, purihin ang Panginoon. Galatia 6. Punta na tayo sa focus, mga kapatid, ng ating gawain sa umagang ito. So Galatia 6, mga kapatid, 1 hanggang 10. So kung nandyan na kayo sa mga Biblia ninyo, tayo, mga kapatid, ay buklatin natin, mga kapatid, at alamin natin kung ano ang nais ng Diyos na
marinig natin sa umagang ito. Ako nga pala si Sister Roslyn Sarino Villegas, Rosby Morning Devotion. No? So, itong devotion na ito mga kapatid ay ito MWF at ito ay party ng ating buhay espiritual na sa kabila ng ating kabisihan, mayroon tayong panahon na pagpurihan siya, galakin siya, maalala siya sa umaga pa lang. So, pinili ko yung oras ng madaling araw para tahimik at mapayapa ang ating pag-devotion. Diba? So, mga kapatid, sa umagang ito, kahit samahan nyo ako mga kapatid na tuklasin ang nais ng Diyos na maparinig sa atin sa umagang ito. Kaya nga sabi dito, magtulungan ng pasanin. Magtulungan sa mga pasanin. So, mga kapatid, bilang mga kapatid, anak ni Kristo, tayo mga likha lamang ng ating Panginoon. So, tayo mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, tayo magkapatid espiritual. So, dakilang Diyos sa ating mga buhay, no? Sabi nga dito sa Galatia 6:1, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit, gawin ninyo ito iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo. Baka kayo naman ang matukso. O diba mga kapatid? Pinag-iiwan-iwan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo na tayong magkapatid ay magtulungan sa pasanin ng bawat isa. Ano ba yung mga pasanin na dapat nating pasanin? Sabi dito mga kapatid, no? Kung mayroon isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid. O isa man sa atin mga kapatid, mayroon tayong sa kapaligiran na nakikita, no? Pinapatnubayan tayo ng Panginoon na sawayin, ipaalala sa ating kapatid or sa mga anak ang kabutihan ng Panginoon. Yung pagtutuwid kung paano, mali ka na sa iyong ginagawa. Ipaalala natin ang turo ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ay utos. No? Ituwid sa Kanya, subalit gawin natin ito ng mahinahon. Para rin paniwalaan tayo mga kapatid, gawin natin ito ng mahinahon at suriin din ang ating buhay. Na kung tayo ay nagtuwid sa ating kapwa, kung tayo ba rin ay, siyempre tayo ay hindi naman perfecto mga kapatid sa ating buhay. So bagamat ang bawat isa ay pinapatnubayan ng Panginoon na magtulungan tayo. Magpaalalahanan. So kapatid, parang lumalampas na ata tayo doon. Diba? Baka naman na ang Diyos nang may likha sa ating buhay. No? Baguhin natin ang ating pag-iisip, baguhin natin yung ating gawa kasi mali yan. So, diba? Mga kapatid, ito'y pagtulong natin sa ating kapwa na mahulog siya sa pagkakasala. Purihin ang Panginoon, sabi dito, no, bagamat pag nagtuwid tayo, gawin natin yan ng mahinahon. Sorry mga kapatid, inaantok pa, no, may pahiyab-hiyab pa. Sabi dito sa 2, mga kapatid, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Doon lang pala natin matutupad mga kapatid. Ang kautusan ni Kristo na yung magpapaalalahanan tayo sa bawat isa. Gawin nating tuwid ang kanyang mga salita. Maganda rin na magpaalala tayo sa ating kapwa kapag mayroon kasamang salita ng Panginoon. Mayroong verse tayo na babasa para maniwala na totoo ang Diyos na may nagtutuwid. Tayo mga instrumento lang. Mga instrumento lang tayo ng Panginoon mga kapatid. Siya lang talaga ang maitaas. Siya ang makapangyarihan.
So kung tayo ay inatasan na magtuwid ng ating kapwa, yun ay dahil sa minahal natin ang ating kapwa. Ayaw natin mapahamak. Gusto natin na maituwid ang kanyang pagkakamali. Maalala din niya na kung saan na pala siya nakarating. Kapatid, hindi ka naman dati ganon. Diba? Alalahanin natin yung pag-ibig ni Kristo sa ating buhay. No, kung paano tayo niya minahal. Kung paano niya tayo tinuruan na maging mabuting mga anak. Diba? Sana yun ay maitanim sa ating buhay, mga kapatid. Ang kanyang mga salita kung paano tayo tinutuwid. Ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Gusto kasi ng Diyos, mga kapatid, na makasama ka niya. Hindi lang dito hanggang langit. Hanggang sa pagbabalik natin sa Kanya. Di ba? Masarap sa piling na dito pa lang, ina-apply na natin kung gaano, pinipil na natin kung gaano kasaya sa piling niya, mga kapatid. Sabi nga dito, mga kapatid, sa 3, no? Sabi sa 3 ng Galatia 6, purihin ng Panginoon. Kung inaakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman. Dinadaya rin ninyo ang iyong sarili. So yung mga tao din naman na meron talagang tao, mga kapatid, na pil ano lang sa kanilang sarili, no? Pagtingin lang nila na nakahihigit sila. Kasi una doon tinitingnan yung pang-pisikal na yaman. Nakahihigit daw sila kasi meron silang, higit sila. Kasi nga, meron silang blessing na pang material na mga bagay. Pero, sa paningin ng Diyos, mga kapatid, pantay tayo. Wala ditong hihigit, wala din namang ibinababa ng Diyos. Kung hindi, pantay tayo. Bagamat ang tao lamang ang nagtingin sa kanyang sarili na siya ay mas nahihigitan niya yung kanyang kapwa. Pero sa Diyos, mas minahal pa niya yung taong nagpapakumbaba. Minahal niya yung taong nandoon ang salita ng Panginoon. Mayroon siyang pusong dalisay. Wala nga siyang kayamanan na makikita. Pero nasa kalooban niya, alam ng Diyos kung ano nilalaman. Siya nang nakakaalam, mga kapatid. May iba kasi na bato-bato sa langit lang, mga kapatid, no? Kung sakali man tayo ito ay tayo ay tinutuwid ng Panginoon. Kung ako ba ito, natatamaan ng salita ng Panginoon. Pasensya na kayo, mga kapatid. Ako ay isang mababang utusan, manggagawa ng Panginoon. So, ang itinuturo ko dito, mga kapatid, tinatranslate ko lang ito, mga kapatid, itong salita ng Panginoon. Kasi ako din ang naparusahan kung hindi ko rin naman ito maipaliwanag ng ayon sa kanyang kalooban. Purihin ang Panginoon, sabi sa 2, diba? Sabi sa 4, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon ang kanyang kagalakan ay nakakabatay sa kanyang gawa. Huwag na ninyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba. So, suriin daw natin ang bawat gawa natin, bawat isa. Kung sakali man ang gawa ko ay makamundo, di ba? Yung iba ay nandoon sa kagalakan ng paglilingkod ng Panginoon. Ngayon, wag mo nang ihambing ang iyong sarili. Kung ano-ano pang halimbawa, yung iba ay masaya doon sa kalayawan, masaya doon sa ganitong susundin ko kasi dito ako masaya sa pagsusugal, sa kung ano-ano, sa ano-ano nga bisyo. Mayroong ganun, mga kapatid, di ba? Na marami tayong nakikita ng ganun. Huwag mo nang ihambing ang iyong sarili para gumaya doon sa kanya na ay masaya siya, gayahin ko yun. Hindi mo alam na ikinasagkakasala yan ng kanyang buhay espiritual. Kaya,
Sabi nga dito, no? Sabi sa kanyang mga salita, mga kapatid, di ba? Kung inaakala ninyo kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman, di ba? Dinadaya ninyo ang iyong sarili. Sabi sa kanyang mga salita. Kasi mayroong iba na parang mas magaling naman ako sa kanya. Mayroong mga ganun, mga kapatid. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Magpasalamat ka kung anong blessing na mayroon kang ibinigay sa iyo ng talent ng Panginoon. Diba? Lagi kang magpasalamat kasi yan biyaya ng Panginoon sa iyo. Kaya nga sabi dito, no, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakakabatay sa kanyang gawa. So, wag na ninyang ihambing pa iyan sa gawa ng iba. Kung iyan na yung ginagawa mo na, doon ka nagagalak, doon ka na sumasaya, wag na nating ihambing sa iba, mga kapatid. Na kung sila, kakaingit nga yung iba, di ba? Dahil naglilingkod sila sa Panginoon, tuwang ang saya, parang, di ba? Sana ganun ang may apply natin, na try ko kaya hanapin ang Diyos kung gaano kagalak, kapayapa sa piling niya. Mga kapatid, sabi sa 5, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. O, ikaw lang mismo, mga kapatid, ang bawat isa daw ay magdala ng sariling dalahin. So, ikaw mismo ang magdadala niyan at ikaw mismo ang haharap niyan sa Panginoon. Ikaw mismo ang makakatanggap kung ano mang ibibigay sa atin ng Panginoon, kaparusahan o galak ba to? Dahil sa bawat isa sa atin ay tayo mismo sa sarili natin. Sabi nga dito, no, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling pasanin. Pasanin natin kung anong ating dapat gawin para malampasan natin yung pagtagumpayan natin yung hamon ng buhay espiritually, na makilala natin siya ng lubusan. Purihin ng Panginoon, sabi dito sa 6, ang tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng maagagandang bagay sa mga nagtuturo. So, kapag di ba natuturuan ka ng salita ng Diyos, di ba? Lahat naman tayo, mayroon tayong Diyos sa buhay. Iba-iba lang ang ating, bagkus iisa lang ang ating Diyos, di ba? Iba-iba lang yung, basta, hindi ito nakaano sa relihiyon, mga kapatid. Ang ating, sa Panginoon, pagkakilala. Iba-iba ang pagkakilala, pero sana, mga kapatid, ang bawat isa sa atin, no, nandoon na sa katotohanan. Kaya nga sabi dito, mga kapatid, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi lahat ng maagagandang bagay sa mga nagtuturo. So, dahil nga tinuturuan tayo, nawa ay nakakuha tayo ng kabutihan, ng kaalaman patungo sa ating pamumuhay na naaayon sa gabay ng Panginoon sa kanyang mga salita. Kasi, mga kapatid, mayroong iba. Mayroon lang naman kasi akong nakikita, mga kapatid, no? Sige ng mga mata natin talaga kasi, di ba? May nakikita lang naman ako, mga kapatid, na sila, relihiyoso nag-aano mga daw. Hindi lang naman ito kasi ipapakita mo sa pagsisimba. Isinasabuhay ito, mga kapatid. Isa ni sa buhay ang kaalaman patungo sa Diyos. Ang karunungan, isinasabuhay, mga kapatid. Hindi dahil na magpakita tayo na lagi na lang tayo na nandoon nag-worship, lagi tayo na nasa simbahan, lagi tayong ang salita ng Panginoon, pero hindi natin isinasabuhay. So, dinadaya din natin ang ating sarili, mga kapatid. Kailangan magkaroon tayo ng takot.
kailangan ibahagi natin ang kabutihan ng Panginoon. Kasi nga dito, sabi dito, no, magtulungan tayo sa pagbahagi. Ang tinuturuan ay dapat din magbahagi ng, di ba? Kasi sabi nga dito, di ba? Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng kabahagian, nakadampot tayo doon sa mga nagtuturo ng patungkol sa kabutihan ng Panginoon. Nanawa, may apply natin yun, in-apply natin yun, hindi dahil doon sa nagtuturo. Kung hindi, naitanim sa inyo ang salita ng Panginoon. Ibinago ang sarili dahil mahal natin ang Diyos. Na nagtuwid, hindi dahil doon sa mga nagtutuwid. Dahil hindi dahil doon sa mga nagtuturo. Ito'y naatasan lang din ng Panginoon. Pero ang kapangyarihan talaga, mga kapatid, sa Diyos. Diba? Ang kapurihan sa Diyos. Kaya magpasalamat na lang tayo na mayroong mga naglakas loob na nawala ang siya. Ito dahil nawala ang hiya gawa ng nagtiwala. Nagtiwala sila na totoo ang Diyos, sasamahan tayo. Sasamahan tayo sa kanyang kapangyarihan. Sabi nga dito, mga kapatid, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaring tuyain ng Diyos kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Tandaan natin, kung nagtanim tayo ng kasamaan, sa atin din yan babalik. Kung nagtanim tayo ng kabutihan, mabuti din ang babalik. Parang anak lang yan. Parang itong pagtatanim lang natin, mga kapatid. Kung nagtatanim ako dito ng kasamaan, hindi nadamputin yung kasamaan. Nagtanim tayo ng kabutihan para matuto tayo, para ang ating buhay maituwid habang nandito pa sa mundong ito. Kung gusto natin na magkapiling ang Diyos doon sa buhay na walang hanggang, ang kanyang mga salita, mga kapatid, na nagtutuwid sa atin, i-apply natin sa ating buhay at isagawa. Dahil ang Diyos mabagay. Siya lang ang may nagtuwid sa atin. Instrumento lang ako. Mababa niyang instrumento, mga kapatid. So, kulang din ako sa karunungan kung wala ang Diyos na magagabay sa atin. Siya nga ang lahat ng bagay, di ba? Kung tinanggalan niya yung kaisipan ko, di wala na akong kaalangan nito. Wala talaga akong lakas na maibahagi sa inyo. Pero dahil sa karunungan, sa kalakasan niya, sa pahiram niyang boses na to, magagawa natin niya magbahagi. Pero ang bawat pagsunod, sundin natin to dahil mahal natin ang Diyos. Sabi nga dito, sabi sa 7, wag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos ang kanyang aanihin. Sabi nga, di ba? Huwag ninyong ilinlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos kung ano ang itinanim ng tao. Iyon din ang kanyang aanihin. Kung nagtanim tayo ng masama sa kapwa, bumabalik din yan sa atin. Kung nagtanim tayo ng sakit sa kapwa, tayo din babalikan din ng kung ano yung itinanim natin sa ating kapwa, yun din, mga kapatid, maibabalik sa atin. Tandaan natin. Kung tayo ay nagmamaliit dahil tayo noon ay may kakayahan, huwag tayong ganon, mga kapatid. Dahil lahat, ang dami kong natutuklasan ng mga ganyan, ang lahat nagmamamalaki, ibinababa ng Diyos. Para makilala siya na totoo ang kanyang mga salita. Kaya, mga kapatid, kung nahawakan mo na yan, samahan mo ng kabutihan. Kung nahawakan mo na yan, literally, samahan mo spiritually ng kayamanan spiritual. Dahil yan, pansamantala ang mga bagay. Tandaan natin na mas masarap sa piling na lumalago ka physically, mas lumalago ka rin spiritually. Na hindi tayo maalala ng mga tao na yung taong yan, noon, mas mabuti pang maalala tayo sa kabutihan, mga kapatid. Nung mayroon pa yan, mga kapatid, hindi malalapitan. Pero ngayon, tingnan mo. Marami tayong maririnig. Sana bilang halimbawa, na magkaroon tayo ng alala sa kapwa natin ng kabutihan. Hindi yung alala natin, buti pa yung taong yun namatay kasi ang kasama-sama naman. Mayroong mga ganun.
Eh di ngayon natahimik ang buhay dahil nawala siya. Nawala siya dahil sa kagustuhan lang yun ng tao. Binaril. Kung namatay ka ng sarili ng yun ay dahil nais na ng Diyos na makapiling ka. Pero kung yung bigla kang binaril, tao ang kumuha ng buhay mo, mga kapatid. Kaya, tandaan natin ang mga turo ng Panginoon. Kung nandyan na sa'yo yung karangyaan, samahan mo ng kabutihan. Kayamanan espiritual. Na yun ay nakikita ng Diyos ang iyong puso. Kaya nga sabi ito, huwag ninyong linlangin ang iyong sarili, hindi maaaring tuyain ng Diyos kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Eh kung nagtanim ka na ay mapagbigay itong binabalik sa'yo ng Diyos. Diba? Binabalik sa'yo ng Diyos yun. Pero kung tama lang din sa iyong diba mga kapatid? Makabigay ka pa konti-konti, pero kung tama lang din sa buhay, sa pamumuhay nyo, kulang pa nga. No? Pero alam ko naman na kahit nasa kawalanan ng ating kagipitan natin, nakakapagbigay pa rin tayo kahit papaano. Hindi man ito sa kakilala, sa iba, marami rin tayo nitong mapag-anuhan. Kaya sabi nga dito sa 8, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kapag ka nagtatanim lang tayo para, bawa mga kapatid, yung nagpapakitang tao, kasi para lang iangat tayo ng ating kapwa, purihin tayo ng ating kapwa, para yan lang yan sa sarili mga kapatid, para lang yan sa pangangatawan, magtanim ka dahil pakitang tao, para purihin ka ng tao. Pero sabi sa kanyang mga salita, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman. Ano ba itong laman, di ba? Ay aani din lang ng pagkabulok. So lahat yun, mawawala ang kanilang pagpuri sa'yo. Lahat yun kasi tinanim mo lang yun para sa sarili mo. Bawa magpakita kang mabuti kang tao pero sa kaloob-looban mo mga kapatid, sobrang sama mo naman. Nakikita lang ng tao, nagpapakita ka lang sa tao na mabuti ka, pero deep inside, napakasama-sama mo naman, di ba? Sabi nga na iba. Kaya nga sabi niya, makukuha mo lang yun, maaani mo yun sa iyong laman. Bandang huli, sa kabutihan mo na nagpapakita kang may nagtraidor sa'yo. Mismo pa yung pinapakitaan mo gaanong kabuti mo, siya pa mismo ang nagwala ng buhay mo. So, maaani mo lang yun sa laman. Kaya nga sabi dito mga kapatid, mas mabuti, ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. So, mas mabuti mga kapatid na tayo mga kapatid ay gumawa ng mabuti, apply natin ang mga salita ng Panginoon, sundin natin kung ano ang utos ng Diyos. Ito'y pagtatanim spiritually. Magbahagi tayo ng salita ng Panginoon, ibahagi natin ang kabutihan ng Panginoon, pagsimikapan natin kung gaano natin ipagmayabang ang Diyos sa ating buhay. Yun ay maaani natin spiritually. Ibig sabihin, ang taong ito na sumusunod sa mga salita ng Panginoon, nagsusumikap na ibahagi ang kanyang mga salita, ipigmalaki ang kabutihan ng Diyos, ang ginawa ng Diyos, tayo yaani ng buhay na walang hanggan. So, diba? Buhay na walang hanggang mga kapatid. Hindi lang tayo buhay dito sa lupa, hanggang langit, maging masaya ang ating buhay kasi kapiling natin ang Diyos. Diba? So, yun ang nais ng Diyos mga kapatid. Ang magtanim ng laman, aani sa laman. Ang magtanim ng diba? Basahin natin. Ngunit ang magtanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggang. So kung ang itinanim natin mga kapatid, mag-akay tayo kung paano makilala ang Diyos sa ating buhay. Yun ay ang taong magtatanggap ng buhay na walang hanggang. Sabi sa 9, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko.
So, huwag tayong sumuko. Mayroong mga tao ngayon, manampalataya ngayon, ngayon mananampalataya tayo, makilala natin ang Panginoon, parang gustong-gusto ko na. Lumipas ang ilang araw, wala na si Lord sa kanilang kaisipan. Nabaling na doon sa iba-ibang mga panghumalingan ng kagustuhan ng laman. Naibaling na ang kaisipan. Wala na si Lord. Hindi na nababanggit, hindi na marunong manalangin, hindi na nagdebosyon, wala na. Mga kapatid, ang pag-ibig sa Diyos, walang pagtitigil yan. Nasa isip, puso mo palagi yan. Kahit na gumagawa ka ng kung ano-ano man, pero magkaroon tayo ng time, oras sa Kanya, sa pagdebosyon. Diba? Piliin nyo kung anong pray kayo sa mga oras, na hindi kayo madidistract. Pilitin yung gumising dahil yun ang pinili mo na maging banding kayo ng Panginoon. Diba? Kagaya ko, hindi ko inaano ang sa aking sarili, mga kapatid. Kumbaga, ini-example ko lang na mayroon akong time sa Panginoon. Every 4:30, 4 o'clock, 3:00 gising na ako. So dahil iminanage ko ang sarili ko na magkaroon ako ng time sa Panginoon. So mga kapatid, hindi ko yung pinanghinan, MWF, minsan nga sa aking isip, nadidistract pa ako. Minsan may mga lakad ako, tapos ngayon, unang-una talaga, kaya madaling araw, kaya bago ako gumaya, pero talagang inaagaw ng kaaway, nakalimutan ko yung time na, Miyerkules, mahuibis ngayon, kahapon hindi ako nagdebosyon, parang napakalungkot ko na hindi ko nagawa yun. Alam niyo mga kapatid, kasi yun yung aking, yun yung pag-ibig ko sa Diyos na yun, ang pangako ko na gamitin ko ang oras ko kabila ng aking mga kabisihan. Mayroon akong time sa Panginoon, sa araw-araw. Kung hindi ako mag-devotion online, nagdi-devotion ako ng sarili natin. No? Tuwing paggising, mga kapatid, isang blessing sa atin na nagising tayo sa umagang ito, di ba? So mga kapatid, di ba? Kaya wag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Huwag tayong sumuko, aani tayo. Ano nga aanihin natin? Yung buhay na walang hanggang. Hinanda na sa langit sa atin ng kayamanan na hindi na tayo naghihirapan. Hindi na tayo napapagod. Puro ginto na lamang. Diba? Yung ang sarap ng feeling pagka ganun, mga kapatid. Tanda natin. Dito tayo mga kapatid magtatapos sa atin. Kaya nga, basta may pagkakataon pa mga kapatid, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Galatia 6, 1-10. Ulit-ulitin lang natin mga kapatid. So mas masarap kahit isang verse ang ating panghahawakan. Na paulit-ulit, Lord. Panghawakan ko tong salita mo. Diba? Na kung sa'yo ako ay hindi mo ako pababayaang mapahamak pagkus gabayan mo pa ako. Diba? Mga kapatid, purihin ang Panginoon. Sabi dito sa 10, kaya kung may pagkakataon pa. Kaya nga, basta may pagkakataon pa, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin na nanampalataya. Purihin ang Panginoon. Salamat sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Sa umagang ito, di ba? Napakasarap magnilay-nilay ng salita ng Panginoon. Sa umagang ito, no? Init dito, guys. So, dakila ang Diyos sa ating mga buhay. Magandang umaga. Nawa ang salita ng Panginoon may tanim sa ating puso. Huwag sa ating mga isip lamang. Sa puso. Para hindi mawala, mga kapatid. No? So, dakila ang Diyos sa ating mga buhay. Tayo'y manalangin sa ating pagtatapos. Maraming salamat mga kapatid sa pag-antabay sa pagbubukas ng Rosby Morning Devotion. Ito'y ay para sa Panginoon. Itinataas ko ang Diyos sa aking buhay at nawa magkaroon tayo ng panahon sa Panginoon. So aming Ama sa Langit, Panginoong Hesukristo, Lord God, salamat o Diyos sa umagang ito, sa mga salita mo, sa paalala mo o God, Panginoon. Lord, salamat sa gabay mo, sa kapangyarihan mo, Panginoon, sa bawat isa at lahat ng narinig nila o God. Nawa maitanim sa kanilang puso at magnilay-nilay ang kanilang puso, Panginoon. Buksan mo ang kanilang puso at isipan. Iparanas mo sa nila, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa umagang ito, Lord, sa inyo kami nagtitiwala na kayo may gagawin. Kayo may
babaguhin at kayo, Panginoon, may papapayapain. Panginoon, sa umagang ito, God, pinapaumbaya ko sa inyong lahat ng mga pagsubok, dalahin ng bawat isa. Lord God, mga pagsubok na kung ano-ano man ng bawat isa. Ikaw ang nakakaalam kung paano kami nito, Panginoon, mapapayapa, paano kami ito giginhawa, paano kami maliligtas at paano kami gagaling. Dahil sa kapangyarihan mo, nagtitiwala kami, Lord, na kami ay magaling na. Kami ay mapayapa na. Kami ay pagiginhawain. Kami, Panginoon, ay gabay-gabayan mo sa aming buhay. Kaya, Lord, ikaw na ang bahala, Lord, sa aming mundo. Sa aming bansa, pinapaumbaya ko, Panginoon, sa inyo ang pagbigay ng kaayusan sa mga namumuno, Lord God. Ano man ang mga dinadain ng bawat isa, alam ko, Panginoon, na naririnig mo. Lord, sa inyo kami nagtitiwala na kayo, Panginoon, ay makarinig sa lahat ng madain ng bawat isa. Hindi ko na sila maisa-isa, pero Panginoon, alam ko malawak ang pag-ibig mo sa amin. Kaya sa umagang ito, Lord, pinapaumbaya ko ang protection, gabay, pag-iingat sa aming mga mahal sa buhay. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa aming mga karamdaman. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa mga hanap buhay ng bawat isa. At sa mga trabaho ng bawat isa, O God, ingatan mo, proteksyonan mo, iligtas mo silang lahat, lalo ng aming mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon, sa darating na pasukan, Lord. Kayo na po ang bahala ang mag-supply sa amin sa pangangailangan ng aming mga anak. Lord God, sa iyo ang mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang araw, mga kapatid. Maraming salamat sa pagbigay ng oras at maraming salamat sa mga nakarinig ng salita ng Panginoon. Ang lahat ng papuri, pasasalamat sa Panginoon natin papurihan. Magandang umaga. Ako nga pala si Sister Roslyn Sarino Villegas, Rosby, Morning Devotion. Feeds natin to, mga kapatid, no? God bless everyone. Magandang araw, magandang buhay. To God be all the glory and praise. Bye. Mahina ng ating net. Hindi ko mga kapatid, slow connection. Thank you, mga kapatid. Maraming salamat.